Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Ino De Leon nga ang totoong pumatay kay Attorney Meredith at isang ebidensya ang makapagpapatunay sa ginawa ni Ino. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Binalik na sa bilangguan si Lilet. Halos lahat ng preso sa loob ng kulungan ay mainit ang ulo kay Lilet dahil sinisisi nila si Lilet sa pagkamatay ni Ada. Handa naman si Ella na protektahan si Lilet sa mga presong mananakit at pag-iinitan si Lilet. At nagkasundo silang dalawa na kahit anong mangyari ay hindi nila pababayaan ang isa't isa. Pinuntahan naman ni Patricia si Ramir. Nagmakaawa si Patricia na magbalikan na silang dalawa. Magbabago na raw siya para lang kay Ramir. Makikisamahan na raw ni Patricia si Lilet alang-alang kay Ramir. Ngunit hindi na nagpabulag pa si Ramir sa ugaling meron si Patricia. Huli na raw ang lahat. Kaya sa pilitang pinaalis ni Ramir si Patricia. Nagwawala naman si Patricia sa labas ng bahay ni Ramir. Naisip ni Patricia na puntahan si Lilet sa presinto dahil si Lilet ang punot dulo ng lahat kung bakit sila iniwan ni Ramir. Kaya si Lilet na naman ang pinag-initan ni Patricia. Nabigla naman si Lilet sa pagbisita sa kanya ni Patricia. Samantala, bumisita naman si Kurt sa pamilya Matias para sabihin na si Kurt na ang makakasama ni Lilet na lumaban sa korte sa darating na hearing. Nagpapasalamat naman sila kay Kurt dahil hindi iniwan ni Kurt sa ere si Lilet. Wala naman raw problema kay Kurt ang lahat dahil masyado ng malalim ang pagkakaibigan nila ni Lilet. Nangako talaga itong si Kurt na gagawin niya ang lahat para ipanalo nila ni Lilet ang laban sa korte. Sumagot naman si Tinang Ses na siya rin daw ay gagawa ng paraan para lang matulungan ng anak-anakan niyang si Lilet. Kilala na raw niya kung sino ang dapat niyang kausapin. Nagtataka naman si Kurt kung sino naman ang tinutukoy nitong si Tinang Ses. Samantala, sa kulungan, nagpunta lang si Patricia para insultuhin si Lilet. Kaya naman pinayuhan na lang ni Lilet si Patricia na kung nagpunta lang si Patricia sa kanya para insultuhin siya ay umalis na lang siya. Nagsabi si Patricia na kaya rin raw siya nagpunta sa kulungan ay para makita niya ng personal kung paano nagdudusa si Lilet sa bilangguan, ang taong sumira sa pamilya nila. Malumanay naman na nagtanong si Lilet kung bakit palagi na lang ibang tao ang nakikita ni Patricia. Hindi raw ba naisip ni Patricia na baka siya ang may pagkukulang na baka na kay Patricia ang mali. Sumagot naman si Patricia na wag raw isisi ni Lilet kay Patricia ang kasalanan niya. Kung hindi raw dumating sa buhay nila si Lilet, ay malamang maganda pa rin ang pagsasama nilang pamilya. At tama lang raw na mabulok si Lilet sa kulungan dahil sa pagwasak ni Lilet sa pamilya nila. Nag-request si Lilet sa warden na ibalik na siya sa selda. At nagbilin na susunod daw na si Patricia ang bisita niya ay wag na siyang tawagin ng mga ito. Pinaalis na ng warden si Patricia, pero bago pa makaalis ay sinabihan ni Lilet si Patricia na wag nang umasa na babalikan pa siya ng tatay niyang si Ramir dahil hindi na kaya ni Ramir na sikmurain ang masamang ugali ni Patricia. Sa bahay ng mga De Leon, nag-aantay si Tinang Ses kay Constantino. Nagtanong agad si Constantino kung bakit napadaan si Ses sa bahay nila. Akala ni CRD ay si Calorena ang sadya ni Ses. Ngunit sinabi ni Ses na si CRD talaga ang sadya niya. Nagulat naman si CRD kung ano ang kailangan ni Ses sa kanya. Dito na nga nakiusap si Ses na imbis na si Eira ang paniga ni CRD ay si Lilet ang tulungan niya. Humingi ng pasensya si CRD dahil hindi madali ang pinapagawa ni Ses sa kanya. Dahil si CRD ang principal managing ng Keystone at responsibilidad daw ni CRD na tulungan si Eira na i-pursue ang case laban kay Lilet. Pinaalala naman ni Ses lahat kay CRD na si Lilet ang tumulong kay Ino para makalaya. Kaya wag raw sanang kalimutan ni CRD na tinulungan sila ni Lilet.
Pinaglaban ni Ces na hindi kriminal si Lilet. Sabay lumuhod ito kay Constantino. Inawat naman siya ni CRD at pilit pinapatayo. Inutusan ni Ces si CRD na kumbinsihin si CRD si Eira na wag nang ituloy ang kaso laban kay Lilet. Ngunit bigo nga itong si Ces, napasunurin itong si CRD. Samantala, galit na galit naman si Patricia kay Lilet dahil nagawa rin siyang insultuhin ni Lilet. Pinapabawi ni Patricia kay Lilet lahat ng sinabi niya. Pinamukha ni Lilet kay Patricia kung gaano kasama ang ugali nito. Kaya wala raw talagang magtatagal kay Patricia. Inawat na ng mga bantay si Patricia at hinawakan na sa magkabilang braso. Nagbanta ang bantay na mapipilitan silang arestuhin si Patricia kapag nag-amok pa siya. Habang nilalabas ng mga bantay si Patricia, nakasalubong siya ni Calorena. Nagalit si Calorena kay Patricia dahil hanggang ngayon ay pinag-iinitan at hindi pa rin tinitigilan nitong si Patricia si Lilet kahit nakakulong na. Sinisi ni Patricia si Calorena, kaya raw naging sutil si Lilet ay dahil lagi na lang kinakampihan ni Calorena. Isa pa raw ay nagpalaki raw ng rapist si Calorena at kriminal. Kaya gigil na gigil si Calorena at hindi na nakapagtimpi at sinungalngal ni Calorena ang bibig ni Patricia. Samantala, wala naman raw magagawa si Constantino dahil makokwestiyon ang trabaho niya sa Keystone. Awang-awa naman si Marites kay Tinang Ces. Ramdam ni Marites kung gaano kasakit ang pinagdadaanan ni Ces. Tuluyan na ngang pinaalis si Patricia at nagbanta si Patricia kay Lilet na hindi pa sila tapos. Nagpasalamat naman si Lilet dahil pinagtanggol daw siya ni Calorena. Ang hindi alam ni Lilet ay si Calorena ang nagnuknok sa kanya para idiin sa kaso. Samantala, isang testigo ang nakausap ni Kurt na magpapatunay na may nakita siyang isang kahina-hinalang lalaki na nakamotor na nagmamanman sa bahay ni Attorney Meredith. Agad namang sinabi nitong si Kurt kay Lilet na may nakuha na siyang testigo at magpapatunay na hindi si Lilet ang pumatay kay Attorney Meredith. Iniisip naman nitong sila Lilet kung sino kaya ang kahina-hinalang lalaki ang nakita ng testigo nila. Tinanong ni Lilet si Kurt kung handa ba raw humarap sa korte ang testigo nila na magtuturo kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Sinabi nga nitong si Kurt na natatakot pa ang testigo nila. Ngunit ikwinento nito kung ano ang nangyari sa labas ng bahay ni Attorney Meredith. Dito na nga nalaman nitong si Lilet na isang lalaki pala talaga ang pumatay kay Attorney Meredith. Nagkaroon ng pag-asa si Lilet na mapawalang sala siya sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Paniniwalaan kaya nitong si Eira ang sasabihin nitong si Lilet na hindi talaga siya ang tunay na pumatay at may testigo na sila na makapagtuturo kung sino ang pumatay kay Attorney Meredith? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.